She was in the verge of losing her child at the time but nobody helped them. Napakaswerte nila na may isang hauler ng mga gasol na dumaan at ang matandang driver hindi nagdalawang isip na siya ay isakay at dalhin sa ospital. Sa sandaling yon doon niya napagtantong mahal niya ang anak niya. Kahit di niya kilala kung sino nakabuntis sa kanya at pangako niya sa Diyos, gagawin niyang lahat mabuhay lang ang baby niya. God never failed her. He gave her strength and that strength brought her to her present life. She's much wiser, more intelligent now. Ang kanyang isip at puso ay nakaton sa pagbibigay sa kanyang anak na magandang buhay. Sa nangyari sa kanya, nagdesisyon ng kanyang tiya na lumipat na sila ng lola niya sa Maynila pagkatapos ng graduation. Nakiusap ang matanda sa principal na hayaan naman siya makagraduate at binigay naman yan sa kanya. Napabalita sa lahat na buntis siya pero ang kanyang sitwasyon nakadagdag ng aral sa mga kapwa ni estudyante. Wala naman sa kanyang nambuli. Si Chloe parati nakasuporta lalo na sa pagkain gusto niya. Chloe's parents also offered her something, isang adoption para sa kanyang magiging anak pero hindi siya pumayag. Kiana made the fact of the Lord that she would keep her baby when she was almost losing Elora in her womb. There was no way she would give away her precious child. Di rin naman payag ang tiya niya at ang lola niya. Labis lang siyang nalungkot nang umalis sila roon dahil kay Chloe. Ngayon, nasa Manila din naman ang kanyang kaibigan para sa exam sa nursing. Naon na tong makapagtapos dahil tumigil siya ng 1 taon. Konti nilang malapit na rin siya sa katotohanan. Elora loves the sea. She loves fish and everything that's real related to water. Gusto raw nang makilala si Ariel kapag nasakay na siya ng barko. Lahat gusto niya ibigay sa kanyang anak, maliban sa isang ama, dahil natatakot siyang maitsopera lang yon kapag nagkaroon na sa kanya ang anak ng stepfather ni Elora. Di lahat pinagpara ng isang mabuting asawa. Alam niya, dahil ang ama niya ay isang walang kwenta ring nilalang. Hindi niya alam kung anong balita doon. Lahat ng pagmamahal na kailangan niya si Belen ang nagbigay at ang kanyang tiya Bibeng. Okay na, pahinga na tayo. Keep up na lang sa GC ha para sa update. Punta kayo sa accounting. Utos pa ni Camilo sa kanila, kaya naman sumunod na sila. Tumayo si Kiana at kinuha ng kanyang bag. Medyo binaba niya ang kanyang skirt at saka sinukbit sa balikat ang dala niya. May humawak sa siko niya kaya't napalingon siya. Camilo smiled at her. Uuwi ka na pagkatapos sa accounting? Opo, Prof. Kiming sagot niya rito. Sayang, di kita may hahatid. Okay lang po, Prof. She said and quite thankful. Sa totoo lang, alaw niya talaga magpahatid din dito. Basta lalaki, wala siyang tiwala. Tamang pakikipagkaibigan pero yung sasama siyang sila lang dalawa, hindi siya pumapayag. Medyo nagiging agresibo na rin kasi si Camilo sa paniligaw sa kanya. Palibasa, papatapos na siya. Off-campus na siya ng 1 taon. Iniisip siguro nitong pwede na talaga siyang ligawan, ihatid sundo at iba pa. Ramdam din naman ito na aloof siya. Isa pa hindi naman niya nilihim dito tungkol sa nangyari sa kanya. Nag-uusap kasi sila sa chat pero hanggang dun lang. Sinong kasama mo? Sila po, Prof, mga dati kong kasama. Lagi po nila akong inihahatid sa sakayan. Very gentleman naman sila sa akin. Aniya sa lalaking tumango naman. Napakaseryoso na mukha. Kiana, halika na. Tawag sa kanya ni Harold kaya't napatingin siya sa pintuan. Excuse me, Prof, mauna na po ako. Magalang na paalam niya, tumungo naman ito. Sisilipin kita parate sa apprenticeship mo. I'll be there too during Monday and Thursday. Tumango lang siya at sa kanya ito nilagpasan. Dumiretso siya sa mga kasamahan na hindi naman siya pinababayaan. Kahit papaano palagay ang loob niya sa mga klase niya dahil mula first year magkaklase na sila at mababait ang mga to sa kanya. Kahit crush niya si Camilo hanggang doon lang ang kaya niya. Lihim lang niya yun sa kanyang sarili. And she's not that foolish teenage girl anymore who easily gets fooled. Masinsinan ang pagpaparamdam ni Prof. Tumango lang siya at sa kanya ito nilagpasan. Dumiretso siya sa mga kasamahan na hindi naman siya pinababayaan. Isipin natin mag-i-intern na tayo at kikita pa tayo. Yun ang the best. Ani at nagpatiuna na sa hagdan. Sa pagkakataong to, niya sasayangin ng sponsorship na nakuha dahil lang siya ay magbuntis o matras ang una nakuha noon ng kanyang tiya. This is her moment and it's time for her to shine. Here's your home, pa. Asher talked in his mind as he placed the urn inside the glass cabinet inside the chapel. Here is your last wish. We're here. Nandito na tayo sa palasyo mo. He is back from the US. He just fixed everything before returning to the Philippines, where his father wanted for them to stay. Yun ang huling kahilingan ni Benedicto habang nagpapagamot yon at nasa huling mga sandali na natitirang buhay sa mundo. Namulsa siya matapos maisarang sa daming pinto ng cabinet. Nakatitig siya sa lalagyan ng abo ng kanyang ama. Halos napabuntong hininga na rin siya. This is the end of his career as a happy-go-lucky guy. His father suddenly left him in the middle of nowhere.
He was not ready yet to manage everything. Isiniksik niya ang kanyang dalawang nakatatandang kapatid sa mga seminars, pag-aaral, at kung ano pang bagay para siya'y matuto. 3 silang magkakapatid. Ang panganay siyang ampon, habang 2 silang tunay na magkadugo. To make the long story short, their parents adopted a little boy. Sa pag-aakala ng mga yon na hindi na magkakaroon ng anak, malipas ang 3 taon na pagkapapakasal, nag-ampon ang mga yon ng isang batang lalaki na hindi rin naman iba sa kanila. Harris was his mom's nephew, pamangkin ng pinsan ng kanyang ina, na uli lalong araw na umuwi ang mga yon matapos na ipanganak si Harris dahil sa isang aksidente sa crossing. Mapalad na din nasaktan ng baby sa tindi ng pinsala na natamo ng kotse. Makalipas naman ng 3 buwan, pinagbuntis naman ni Serena si Nathaniel, ang nakatatanda rin niyang kapatid. After 7 years, he was born. Malaki ang agwat ng kuya niya sa kanya, kaya siguro naging dahilan yon para siya'y maging isang isip bata. He only felt the very first hit of maturity during that night when he had to make a decision and leave the Philippines for the sake of his father. Nang ma-diagnose yon ng may karamdaman, walang pagdadalawang isip siyang lumipad papuntang Amerika. Iwan lahat ng tropa niya dito sa Pilipinas. That includes his long-term girlfriend, Ava. Kinalimutan ni Asher ang pagiging isang bulakbol para sa ama. He personally took care of his father until the old man could no longer bear to live. Napakaraming bilin nito sa kanya, kesyo ayusin niyang kanyang buhay, settle for good, balance his time for his family and business. But now, pakiramdam ni Asher nasa negosyo lahat ng kanyang focus. His father did so well when he was still alive. Napakaraming napag-aral ng kanyang ama. Maraming nakapagtapos ng mga successful na ngayon at lalong dumami ang pinag-aaralan nila na magkasakit iyon. Ang sabi ni Benedicto, gusto din nang maging makatuturan ang mga huling sandali ng buhay, and his father's last wish was to adopt this lady under Royal Montenegro. May sinabing pangalan sa kanya, bukod tangi sa lahat ng scholars dahil nakuha na ng puso ng kanyang ama, Kiana Pedrosa. That was the unique name his old man said. Pamangkin niya ng isang madre na parating pumapasyal sa kanyang ama noon sa Italy. Wala naman siyang alam tungkol sa babaeng yon, basta't natupad niya ang gusto ng tatay niya. Kaya ipinasikaso niya sa kanyang right hand ang tungkol sa scholarship at internship ng Kiana na yon. Did you miss me? Agad na napalingon si Asher sa boses na yon ni Ava. He saw his girlfriend standing at the door of the mini chapel wearing a very sexy outfit. Para itong isang cheerleader na palda nitong suot. Ang dibdib nito'y lumuluwa sa suot nitong blouse na may sintas sa harapan. Ganoon na lamang kanyang pagkunot noo. What the fuck had happened to his girlfriend? Ba't parang tila ang laki na sobra ng dibdib nito at ang uso kumapal? Did you have surgery? Prangkang tanong niya rito. How did you find it, huh? You thought hindi ko kayang pantay ng pisit na babaeng kumakalantari sa'yo na sinlaki ng globo ang mga dibdib? Mainit ang ulong sabi nito sa kanya kaya't napamewang siya at dinilaan ng labi. Sumakit lalong kanyang sentido. Ano? Ora mismo pagkatapos makita nitong ilalandi siya ng anak ng isa sa mga kasosyo ng kanyang ama dati. Nagparitoke na to? Bakit na nagparitoke? Jesus, Ava, what were you even thinking? I never imagined darating ako sa punto ng buhay ko na magbamasa ako ng silicone. Papa-insultong sabi niya rito. Kahit ang uso ni Ava iba na kaysa dati, hindi na to normal. Kaya parang dito nakikipag-video call sa kanya may tinatago to. May sorpresa daw ito. Well, totoong nasorpresa siya dahil kaisa na rin to sa federasyon ng mga artistang iisang hulma ng mukha at katawan. Just be thankful that I'm willing to accept change because of you. She snapped angrily at him. I never asked you to do that to yourself. It was all because of your baseless jealousy. Mainit ang ulo na sagot niya. Tapos ura-urada nagparitoke ka? Dismayado siya sa itsura ni Ava. This woman was so pretty even back then. Ngayon, miyembro na to ng samahan ng mga retokada, iisang hulma ng nguso, balakang at dibdib. Hindi naman siya against sa retoke, kaya lang bakit naman ganito? Dahil sa pagsiselo sa anak ng kanyang kamiting nung araw na bumisita to sa US, pinabago nito lahat? Si Erica ang sinasabi niya. Erica has natural pouting lips. Di niya alam kung natural ang dibdib nun sa sobrang laki. Don't tell me you did not like my new look. My pussy is still damn the same. Come and do it to me now. Paangil na utos ni Ava sa kanya at sakain nilang hakbang lamang ang pagitan nilang dalawa. Inawakan siya nito sa mukha, hinalikan siya ng mariin sa labi. Tumugon naman siya pero sadyang mabilis. Ang kamay ng babae at napunta kaagad sa kanyang sinturon ang kamay nito.
Habang hinahalikan siya ni Ava, ay nagmamadali itong makalas ang kanyang belt at ang kanyang botones. Her hand grabbed his hand and put it on her boob. Para napaso si Asher na binawi ang sariling kamay at napatigil. Ito may napatigil din na tumingin sa kanya. Nagtataka. What? She asked him while he remained looking at her boobs. Is it safe to hold that? Diyos ko, singhal nito sa kanya. Malamang, hawakan mo na. He just pursed his lips, feeling a sudden urge of awkwardness inside him. Ayaw man niyang sabihin tila nawalan siya ng ganang hawakan to dahil peke yon. Mas mabuti pa noon na natural ang mga yon. Malaki naman ang dibdib ni Ava pero hindi pa to nasiyahan. Umabot pa nga sa puntong nagpaturok ito. Diyos ko, gusto ni Asher na hilutin ang noo pero hindi niya naman magawa. Inawakan niya ang batok niya at ginalaw-galaw ang leeg niya. Can you just do it next time? First and foremost, we were here inside the chapel. Second, I just arrived. I'm still tired, babe. Inaluan niya ng konting lambing ang salita pero distracted siya sa nguso nito nang sulyapan niya. Kitang-kitang pagkakaiba ng labi nito noon kesa ngayon. Noon manipis ang labi nito na sobra, na halos lumabas ang gums kapag ngumingiti ng malaki. Ngayon parang tuka ng pato ang labi ni Ava. Excuses. She murmured but he just shut his eyes and inhaled deeply. Inakbay niya to para dalhin na sa loob ng mansyon, kahit na parang ayaw nitong sumamay na pilitan pa rin naman na humakbang. I will be very busy now, Ava. I just want you to know that my life is not the same as before. Ako ang mukha ng Royal Montenegro. It seems busy ka rin naman sa pag-aaral ng law. Pareha siguro tayo magiging busy? And what do you mean by that? Wala ka ng panahon sa akin. Mainit agad ang ulong sabi nito sa kanya. Ava is kind too. Pabebe, yun ang masasabi ni Asher. Apparently, nang malaman nitong isa siyang frat lord, na dismaya ito at halos maghiwalay na sila. Alam nitong marami siyang ginilaw na babae sa nakaraan. Mga batang babaeng sumapi sa samahan ng fraternity. Si Lisa na kapatid nito ay taga-recruit sa mga babae. He did not touch Lisa. Aminado naman siyang nag-enjoy siya sa malaswa at maraming bagay na yon noon. Ang gumamit ng mga batang babae na gustong sumapi sa organisasyon pero meron na siyang mga natutulungan. Karamihan sa mga yon may trabaho na. Halos 6 na taon na rin nakaraan nang iwan niya ang mundo niyang yon mula na magkasakit ang kanyang ama. He is now an alpha. He is the president of the organization called Alpha Kappa Phil Incorporated. It is a registered foundation nowadays. Hindi sila illegal. His brother said he must drop it now and focus on their family's business but he could not. Ngayong malawak na nasasakupan ng brotherhood at may magandang nagagawa para sa mga kasapi, hindi niya po pwedeng basta abandonahin yon. He already knew the feeling to see some people grow and it was quite fulfilling. At least somehow, wala naman akong sinabing wala ng oras. Mababawasan lang ang quality time together. Mababawasan? O may kinahuhumalingan kang iba? Matalas ang mga matang tumingin to sa kanya. Wala siya magawa kung hindi ang bumuntong hininga dahil baka umiral pa ang pagiging pikon niya. I think I better get a rest first, Ava? He said with a sigh, frantically changing the topic. I just wasted my time coming here. I thought we're going to spend some time now that you're back. It seems like naiwan pa rin yatang pagkatao mo sa US. Ines na tinanggal ng babae ang braso niya nakasampay sa balikat nito. Tapos nagmarcha ito papalabas. Hey, Asher said, trying to suppress his smile. We can fuck after. Agad tong napatigil sa pagmarcha. Tapos lumingon sa kanya. Totoo? Parang batang tanong ni Ava sa kanya kaya napapakibit balikat na lang ang binata. Mabilis pa sa 4:00 bumalik to sa kanya at agad na yumakap sa kanyang bewang. Ganito naman si Ava masyadong suyuin at tampuhin. Matakaw to sa atensyon at kapag pinatulan niya ito ay parati silang nag-aaway. This woman only needs to be fucked all the time. Ilang beses na rin sila nitong muntik nang maghiwalay pero nagkabalikan din naman sila kapag kwan. Di rin naman niya ito matitiis. He always end up with Ava too. Mahal niya ang babae kaya't siguro hindi niya ito matiis na magkahiwalay silang dalawa. Mabait naman si Ava. Matalino't di naman naglalandi sa ibang lalaki. Yon ang nagustuhan niya rito. Kahit na napakaganda nito, stick to one ito. Nowadays, mahirap makahanap na isang tulad nito na siya lang ang lalaki sa buhay. Ito ang tipo ng babae at subok na niya na kapag iniwan niya at binalikan, sa pa rin ang gusto nito, walang iba. Natataing naiihi. Yon ang tamang description sa kanyang nararamdaman ngayon. Nasa harap siya ng lumang salamin, antigo na. Suot ang kanyang OJT uniform. She was in white. Mas pinili ang palda kaysa pantalon na marine uniform. Ang ganda mo po, Mama.
Yon ang sabi ng batang nakaupo sa isang butas na sofa. Tumingin siya sa anak na hawak ang laruan nitong telepono. She smiled. Kanina pa siguro to nakatingin sa kanya pero hindi siya napapansin. Naghihintay sa kanya si Elora para magsabay na sila sa eskwela. Inihintay nila ang kanilang service na tricycle na minamaneho ni Mang Agosto. Malayong kamag-anak nila si Mang Agosto. Nalaman lang nila iyon nang sila'y lumipat na sa Maynila. Ang ganda-ganda nga ng mama mo kung hindi siya mukhang trumpo sa harap ng aparador. Sagot naman ni Belen sa kanyang anak, kaya't napalabi siya. Natawa lang naman sa kanya ang kanyang lola, pero nakamasad din ang husto sa kanya. Parang tunay na apo. Anito sa kanya, kaya't napangiti siya. Talaga po, la? Malapit na bang maging seawoman? Proud namang talong niya. Malapit na bang magpahinga si tiya sa pagsusustento? Mariosip na bata ka. Anito na nagbago ang timpla ng mukha. Bakit mo naman naiisip yan? Napakibit balikat si Karina. Saka tumingin sa salamin para iiwas ang mukha sa lola niya. Nahihiya po kasi ako kay tiya eh. Kahit po may sponsor naman ako sa pag-aaral, ang allowance naman po namin ni Yesh ay galing lahat kay tiya. Ilang taon niya na po kaming binubuhay. Ano ka ba namang bata ka? Akala mo naman, alam ng tiya mo na wala kayong ibang aasahan. Lahat naman tayo binubuhay niya eh. Tama na yan at umayos ka na. Hindi magandang may isipin ka sa pagpunta sa orientation. Sumulyap siya sa anak na patingin-tingin sa kanila. Elora Yash is quite intelligent. Mahilig lang tong manahimik pero nakakaintindi ito sa lahat ng mga pinag-uusapan nila. Napangiti siya tumugot ng malalim na hininga. Lahat ng kanyang pakiusap ay para dito. Nakakalungkot dahil gusto sana itong kunin ng kandidata ng Little Miss UN sa eskwelahan. Kandidata ng kinder pero hindi naman siya isinali. Saan naman sila kukuha ng pera? Money contest yon. Marami talagang gusto ng anak niyang kumukuha ng kandidata o pageant. Bukod sa matalino ito'y napakaganda. Kamukha rin naman niya ang bata pero may kakaiba talaga dito. Hindi niya mawari. Napakatangos ng ilong ng inak niya. Ang mga mata nito ay tila may mga malalantik na pilikmata. Siya ay Filipino na sobrang mukha, habang ito ay parang may dugong banyaga. Mahirap lang tukuyin kung ano ba ang klase ng nationality ang nananalitay sa dugo ng bata. Pero ang mga mata nito ay kakaiba rin kaysa sa kanyang mga mata. Ayaw na niyang isipin pang itsura ng ama ng anak niya. Wala na siyang pakialam basta nabubuhay sila ng maayos. Gagampanan niyang pilit ang pagiging ama nito at kahit ano pa ang mangyari. That's the reason why he doesn't have time to entertain a man in her life. She is determined to earn money for her daughter. She does not need Elora's foolish father. Ang kanyang dibdib puno ng galit para sa lalaking irresponsable na gumamit ng babae pero hindi alam kung makakabuntis o hindi. Pero sino nga ba ang ama ng kanyang anak?